Sa sobrang kalikutan ng ating pack members, ayan si Mustang tumalsik. At dito naman sa loob parang teleserye, may kissing scene be. Ito nga si Mama ngayong umaga, ginagawa yung usual na ginagawa niya, nagvi-video. Nang makita niya tong buntot ni Mustang, hindi kami aware na ganito na pala siya, panot na panot be. Nung makita nga sakala kami nag-usap kung ano kaya nangyari at sabi nga ng ate Charmaine niya, nung isang araw daw ay sumuka ito ng maraming balahibo. So malamang sa malamang ay kinain niya ang balahibo niya sa buntot. Kasi wala din naman kami nakitang balahibo na nakasabit sa mga cage niya, talagang yung nakita lang is yung kanyang isinuka. Ito at pinapakita ni Mama sa inyo kung ano itsura ng mga normal na buntot ng ating pack members, lalo na nga pag woolly, kasi nga woolly itong ating Mustang. Pero kahit nga hindi woolly, ganyan dapat yung itsura ng buntot. Gaya niyan kay Malia, maganda pa rin at talagang full na full ang balahibo. Pantay na pantay din yan mula baba hanggang pinakadulo. Tingnan nyo nga itong kay Snowy na buntot, bet na bet ni Mama yan at namana nga ng kanyang anak na si Olaf. Parehas kasi silang curl na curl talaga ang buntot. Ang cute, parang kinulot. Ito ang buntot ni Lola Cyber, ganyan talaga yan kasi nga siya yung pinaka-standard dito sa ating pack. Mapapansin nyo nga talaga na talagang naiiba ang buntot ni Mustang kasi hindi nga talaga dapat ganun yung buntot niya at ngayon lang namin napansin ha. Sabi nga namin na-observe muna namin siya kasi madalas sa mga doggies kapag stress sila, ang ginagawa nila, binubunot nila yung balahibo nila sa buntot. At yung iba pa nga talagang pag stress na stress talagang kinakain na yung sariling buntot. Opo. Pero based naman sa attitude ni Mustang sa kanyang pinapakita ngayon, para namang hindi siya stress, para namang mas bet niya lang talagang makipaglaro. Baka nasa stress siya kasi gusto niyang lumabas palagi. Pag andito kasi siya sa labas, mukha naman siyang active at talagang masaya. Hindi mo naman masasabi na talagang nasa stress siya. Kaya nga talagang hindi namin mawari kung ano talaga nangyari dito sa kanyang buntot. Tingnan nyo nga yung difference ng buntot niya sa buntot ni Mishka. Anyways, ito ang ating mga adult, talaga nasa ibabaw na naman nga po sila. Kasi alam niyo na kung bakit may buhawi na mga doggy sa baba. Kasi nga po, laging sa baba naglilikutan ang ating mga young adults. At itong mga adult natin, ayaw nila na nadadanggil sila or nalalapatan sila kapag may kaguluhan dito sa baba. Kaya nga nitong si Athena, nakikigulo siya minsan pero madalas kapag nasa taas na siya, ayaw niya na kinukulit siya. Gaya nga dyan, talagang pinipigilan niya si Olaf na kulitin siya. Kaya nga ang gawain nitong ating mga adults, once natapos na silang magpati or ayaw na nilang makichika sa mga ganap dito sa baba, ayan umaakyat na sila dyan lahat at nakapila pa nga sila. Kasi ganito nga ang pag-iitsura dito sa baba. Tingnan nyo, grabe yung kaguluhan. At sa sobrang likot nga po, ayan tumalsik nga si Mustang. Tatalon sana siya kaso nadanggil siya ni Snow White. Pero hindi niya masyadong ininda, wag ka. Talagang diretso tingin pa rin siya sa labas. Martes talaga. Ito talagang to, they won't do any harm with you intentionally or yung kakagating kanila, hindi po. Pero yung ma-harm kanila dahil sa pagkukulitan nila, yon baka pa. Lagi namang unintentional harm yung nadudulit nila sa amin. Yung hindi sinasadya na nakakalmot or natatamaan kapag nga nagkukulitan sila. Kasi grabe naman talaga ang mga kalikutan. Sinasaway naman namin sila pag sobra na nga at nagkakasakita na. Pero pag ganito naman naglalaro lang, hinahayaan namin. Kasi maganda na nga rin na active sila as long as hindi sila nag-aaway-away. Ayun nga, tapos na ang pagkukulitan at nagsipasukan na. Pero syempre, kanya-kanya munang kalokohan ang gagawin bago pumasok sa loob ng kanilang mansyon. Eto nga si Mustang, tinitingnan pa ulit ni Mama kung ano nung baaring nangyari dun sa buntot niya. Talagang ganun na talaga siya, manipis yung dulo. Eto namang si Ate Charmaine, maglilinis na naman ng rooms ng ating pack members. Gusto ko pakita sa inyo ang personality nitong si Kuya Kelvin. Kasi mainhin siya at mala Daddy Hercules, pero madalas ay sinasapian ng kaluluwa ni Mama Mishka. Kita niyo sa umpisa hindi niya pinapansin si Ate Charmaine, pero maya-maya lang ay inukit na niya ng inukit. Kinikis-kis nga niya at dinadamba-dambahan sa likod, talsik tuloy yung ate niya. Sa tingin mo ba baka paglinis pa si Ate Charmaine yan? Ay be, hindi na. Kasi nga inukit na niya ng inukit at hindi niya tigilan. At ang kilala ko nga pong ganyan na ganyan ang ugali ay si Mama Mishka. Talagang pag gusto niyang mangulit ay manggigising pa nga po yan para may makulit lang siya. Talagang nagdadalawa ang personality nitong si Kelvin. Minsan talagang Hercules na Hercules, behave na behave, at talaga napapagsabihan. Minsan naman kagaya nga nito, parang si Mama Mishka, talagang hindi niya paraadin ang kanyang Ate Charmaine. Dito nga ay talaga nakakalmot-kalmot niya sa likod si Ate Charmaine niya, pero syempre unintentional naman yan at sinasaway nga siya ni Ate Charmaine. Pero hindi nga siya tumitigil. O may magsasabi na naman dyan, ipatrain daw. Oo nga po, pwedeng ipatrain, pero nakikipaglaro lang naman kasi talaga siya dyan. At habang may eksena nga sila sa loob, may eksena rin itong si Olaf at si Mustang dito sa labas. Ganyan kasi talaga sila maglaro, talagang nagngangat-ngatan, pero nakanganga lang naman sila parehas. Itong si Kelvin kasi talagang gustong-gusto din niya na palagi siyang may kalaro. Siguro nga dahil nasanay sila na magkasama sila magkakapatid palagi. Ito namang si Olaf at si Mustang nagka-kissing scene pa. Sobrang daming kalokohan talaga. Nag-aabutan nga lang silang ganyan, pero hindi naman sila nagkakasakitan. Kasi kung mapapansin nyo, nakanganga lang silang dalawa.